Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Pinoy kahit saan. Tungkol ito kay Claudenco, isa sa mga Nepo babies. Parang tumakas na sa bansa. Ito, Claudenco takes a swipe at her critics online in a recent post she wrote, "Bye Philippines. Hello USA. Char." Ano ba ito? Totohanang paalis na? Sa bagay, wala naman silang hold departure order or lockout bulletin. Pwede. Wala naman siyang kaso. Walang sagabal kung magpunta siya sa ibang bansa. Kaya lang, bakit siya magpunta doon? Parang iwasan ang bashing, iwasan ang batikos ng mga netizens. Nagkakamali siya. Kasi nga, ang age of social media, wala namang boundaries between countries. As long as gumagamit pa rin siya ng social media, hindi niya mapipigilan ang netizens sa pagbabas sa kanya. Kaya, I don't know kung anong benefits para sa kanya na, example, nasa Amerika na, doon mapunta. Tuloy-tuloy, habang hindi pa natatapos ang problema nitong flood control anomalies, ang galit ng mga netizens hindi matatapos. I don't know kung gaano katotoo yung sinabi ng isang kaibigan niya na itong si Claudenco is suffering from anxiety and depression, at nanawagan yung kaibigan na kung pwede itigil na ang batikos. Pati ang kanyang tatay na si Christopher Ko, kapatid ni Congressman Saldico, nanawagan na rin na huwag isama ang kanyang anak dahil inosente daw ang kanyang anak. Ang pera daw na ginagastos ni Claudenco sa kanyang lifestyle, sarili niyang kayod. Pinaghirapan daw niya yun. But I don't know kung may maniniwala sa pahayag ni Christopher Ko. Okay, so ano pa? Ito na. Nasaan si Congressman Saldico ngayon? Hindi na siya mahagilap. Pati ang spokesperson ng House, si Attorney Francis Abante, nung tinanong siya ng media, sabi niya wala siyang alam kung nasaan si Saldico. So baka itong si Claudenco susunod kung nasaan ang kanyang uncle. Kaya lang, ulitin ko, yung konsensya kasi, nandyan palagi ang konsensya ng tao. Hindi mo matatakasan ang konsensya. Kasi ginawa tayo ng Diyos na may konsensya para magpaalala sa atin ng kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kaya lang depende, may konsensya ng tao na kalos, kubul, yung manhid, hindi na makaramdam ng hiya. So mayroon ding konsensya ng tao na madaling matandog sa Bisaya, madaling ma-convict. So paano, depende sa tao kung paano yung relasyon niya sa Diyos. Ako, nasubukan ko yan, yung konsensya ko noon, kalos, bakit? Ang naging sentro ng buhay ko, sarili ko lang Kaya lang nung dumating ang panahon na sinorender ko ng buhay ko sa Panginoon, tinanggap ko ang Panginoong Hesus as my Lord and Savior. Nag-focus na ako, daily devotional, magbasa ng Bible, mag-pray. So, nung panahon na nagbasa na ako ng Bible, nag-pray, yun na yung konsensya ko, nagiging aware na. Madali nang makonvict sa kasalanan.
Kaya pasalamat ako sa buhay ko at dumating ang panahon na nag-devote ako ng prayer, devotion, pagbabasa ng Bible. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos yun daw ang ilaw. Your word is a light unto my path and a guide unto my feet, sabi sa Salmo. Kung ang tao, hindi siya mag-devote ng panahon para mag-reflect sa buhay niya through the Word of God, yun, konsensya malabo. Kagaya, diskaya. Sabi nila, wala kaming nakaw na yaman. Wala, galing pinaghirapan namin yan. Ano, okay lang sa kanila. So, magbasa lang ako sa mga comments dito. Comments. Babu Vlogs, mahiya ka naman sa mga Pilipino. Rod Olandria, wow ha? US pa pero ang kapal ng mukha. Hindi mawawala yan. Yung mga ganyang comments, hindi mag-stop yan ka. Kahit nasa US na siya, doon na sa US, enjoying life, mag-post yan ako. Tuloy pa rin ang bashing. Froilan Gallardo, ako, kilala ko ito, kaibigan ko. Sana tamaan siya ng kidlat ni Trump at ma-deport sa Rwanda. Hello, Froilan. Noel ko, you can always run anywhere you want, but one thing is sure, you can't hide. Correct. Noel Galora, talaga lang by Philippines, how hardship being away from motherland and families you will see, crying in the middle of cold nights. Lilith Estrella, Claudine Ko, Rap, her real name. Choi Henares, flight of the scene of the crime, yung aalis ka, is an admission of guilt. Sam Torres, there is always a time for reckoning. You'll have yours in time. Amen. Time of reckoning. Yung sabi ni Tatay Digong natin. Anong nangyari kay General Torre? Na time of reckoning siya. 85 or 86 days na. Wala na. Floating status na ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagyod mo na ni ang seedling nga among ipalit nga 2,362 tag 25 pesos ang kada usa. So apel sa nauna nga among napalit nga seedling nga kape 14,550 na, so 29 ka pamilya ang nananom ani. So daghan na gid ang nagtanom sa kape. Tambok kaayong seedling. Bye. Ganda. Oh, salamat kayo kay nadugangan ang among itanong nga kape. So, salamat kayo sa Ginoo nga makauso na mga. Oo. Pila na dayon manoy ang imong tanom nga kape? Nadugangan naman og 250. 250, so 600 na. 600 ang imo. Oh. So daghan na gyud.
dagan na gyud makakuha na ko sa akong mga ug mangunod na makakuha na ko sa akong mga eskwela. Oo. Makasuporta na sa imong mga anak. Oo, salamat kayo.